Ayun, magandang araw po, no? Isang mapayapang Lunes po sa ating lahat. Magandang araw, maganda yung panahon. Lunes na Lunes. Ayan. Kaya sulitin po natin ang ganda ng panahon. Yung pong mga may labahin. Yan. Pagkakataon nyo na po yan, no? Yang init po na yan. Siguro kung matatapos kayong maglaba ng alas 10 kamo na lang, siguro tuyo yan mga alas 11:30. Tuyo na lahat, as in pwede mo nang isilong kung binilad mo sa sobrang init po ng panahon. Huwag lang masyadong magbibilad pag nagsasampay. Sobrang init po ng panahon. Iba na yung init, di katulad po na dati. Ayan, ang video po natin ngayon, ang walang kamatayang pagpasok po natin sa opisina. Ayan. Ang importante po, nakakapagkwentuhan tayo, plus meron po tayong na-share na kalaman. Di man po ganun kabuluhan, pero kahit pa paano meron tayong kalaman. Yan ang umaga po na Lunes. Dati pagka ganito, mga ganitong oras, kahit labas ang araw, masarap pa rin magkape. Pero ngayon po hindi, sobrang init na, no? Magkape ka po ng ganitong oras, talagang grabe na po yung ano. Ngayon masarap lang magkape alas 6 pababa, pero yung 6:30 wala na, mainit na po. Hindi mo na mai-enjoy yung katulad dati na nagkakape ka kasi malamig. Siguro po by December, January, February yan. Pero kasalukuyan po ngayon, mainit. Kaya pagka may bisita ka ngayon, hindi mo naaalok ng kape. Sobrang init. Siya nga pala, wala nang intro, no? Napag-uusapan po natin yung kape. Yan. Ang pinakamahal po na kape sa buong mundo. Buong mundo po ito, yung tinatawag nila Kopi Luwak. Ang Kopi Luwak po na pinakamahal na kape sa buong mundo, meron din po tayo niyan. Alam ko yung iba aware po dito, yung pupo po ng Alamid. Alamid Coffee, kanila yan dyan sa atin. Ang process po niyan yung pagkinain ng Alamid, hintayin po nilang idumi. Tapos yun po yung i-grain nila. Yun po yung budrugin nila. Yun po yung ginagawang kape. Ganun po yung proseso niya. Yung po mga puno na yun is napaka dalang. Hindi siya ganun karami unless itatanim mo siya. Tapos yun lang po yung paboritong kinakain ng Alamid. Tapos yun, napoproseso siya sa pagka dinumi niya na po yun, siyempre nakabalat na, buto na lang. Yun po yung binibilad at ginagawang kape. Kaya sobrang mahal. Yan po umaabot. Umaabot po ng $600. Ganun po siya mahal. $600. Dito po sa Pilipinas, sa ibang bansa, $80 po. Inaabot siya ng $80. Less than 100. So kung 80 times 5 is 4,000. 80. Tama. More or less, nasa 4,000 pesos po ang kape na yan. Ang mahirap, $80 per cup. So ibig sabihin po, pag nagkape ka, 4,000, isang cup lang. Kasi yung $600, ano na po yan
nasa 1 kilo, ganun. Nasa 1 kilo. Yun. Kaya yung sa atin na $80 is isang cup lang yon. Isang kapehan lang, kaya dyan. Pag nagkape ka ng umaga, 4,000 pesos. Kaya pag nakailigan mo yan, 120,000 ka per month pag araw-araw ka nagkakape. Palagay ko kahit healthy yung kape na yon, eh ma-high blood ka na. Di ba? Ikaw ba? 4,000 per day, no? Yan. Sa iba-ibang bansa meron po niyan. Sa Indonesia, yan, sa Indonesia, sa atin din po meron. Siyempre, ang pinaka-popular po at kilala na coffee shop sa buong mundo, siyempre po walang iba kundi ang Starbucks. Alam ko naman, agree kayo dyan, at saka kilalang kilala naman po na coffee shop yan. Sa buong mundo na po yan. At siya po yung pinakamalaki ang generated income niya per year, si Starbucks. Pero hindi po siya yung pinakamaraming branches sa buong mundo. Ito palagay ko hindi kayo masyadong aware dito. Hindi po si Starbucks ang pinakamalaking coffee shop sa buong mundo, yung pinakamaraming branches. O konti lang po ang aware dito. O konti lang po. Ang Mac Coffee Shop, pag-aari po ng McDo, ang pinakamaraming branches na coffee shop sa buong mundo. Pero sa income generation is concerned, ang Starbucks po. Kasi meron ako nakita na sa loob po siya ng McDo, yung coffee shop ni Mac Coffee Shop. Yan. Pero siyempre, pagdating sa hindi pa uhuli si Starbucks. Given naman po yan. Kaya nga pag sinabing Starbucks, nag-Starbucks ako sabihin mo na yung pinakamurang kape ang in-order mo, di ba? Social, pang Facebook, yung nasa labas ka, yung walang-wala kang pera, mag-Starbucks ka, pang Facebook. After mo nagpicture, yun lang, wala ka ng baon, guguloyin mo na yung mo. Ang isa po sa mga famous coffee sa buong Pilipinas, po is yung Benguet Coffee. Sigurado may hilig din po sa kape ang mga tao dyan kasi malamig po yung klima. So yung kape dyan, siguro dito sa atin sa baba parang soft drinks, no? Kasi one time nagpuntang Baguio, pagka nagtimpla ka ng kape, iwan mo lang saglit, magiging na talaga, wala na, hindi mo na siya may enjoy talaga. Ang Benguet Coffee po, isa sa mga famous coffee in the Philippines. Alam nyo po ba na 20 years ago po, Brad, ang Pilipinas po ay pangatlo sa buong mundo na coffee producer. 20 years ago, pangatlo. Isipin niyo po yun, sa buong mundo po yun. Pero ngayon po, currently, sabi nga, ngayon, ang Pilipinas po ay pang 76 na po siya na coffee producer sa buong mundo. So, from third sa buong mundo, ngayon po ay pang 76 na siya after 20 years. Ayan. So, ganun na naman po. Nandito na po ako. Maraming salamat po sa palagi
lagi nyong pagsama sa akin. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli po. Salamat.